Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kwento ko pong ito ay base sa totoong karanasan ko at ng aking mama. Bata pa po ako nang mangyari ang nakakakilabot na karanasang ito sa hotel na aming tinuluyan. Ako nga po pala si Ami. Ang mama ko po ay isang waitress sa isang hotel and accommodation na kanyang pinagtatrabahuhan. Malapit lang po ang hotel sa amin. Hindi ko na lang po ito papangalanan dahil hanggang ngayon ay operational pa din po ang hotel na yon. Merong benefits ang mga employees sa nasabing hotel na yon. Kumbaga, pwedeng mag-check-in o mag-day visit ang family ng employee ng libre lang. May 4 na building doon na may tiga-6 na unit. Pero malaki na yung unit na yon. May malaking sala, kitchen, 4 na rooms. Kasama na yung maid's room. At meron din namang sa kabilang area na puro rooms lang. Maganda sa hotel accommodation na yon. Malawak, may swimming pool, may tennis at basketball court, at malapit siya sa tabing dagat. Kaya naman pinarana sa amin ni Mama ang mag-check-in doon. Excited kaming lahat ng mga kapatid ko. Nang makarating na kami, ay unahan na kami sa mga rooms. O kahit saan pwede kayong mag-sleep. Maraming rooms dyan. Mamayang madaling araw, hatid niyo ko Natatakot akong bumaba sa hagdan. Ang sabi ni Mama. Bali na sa building A kami. 3rd floor. Sa pinakataas. Si Mama kasi, matatakotin din talaga. Marami siyang kababalaghan na kinikwento sa amin. Hindi naman masyadong nakakatakot kung may kasama kami. Yun nga lang, laging umaalis si Papa. Iniiwan kami sa hotel para makipag-inuman. Maraming kwento-kwento sa hotel na yon na merong white lady na nagpapakita. Kwento din ito ng mga kawork ni Mama. Tapos doon sa kabilang hotel, merong inatake sa puso na isang foreigner. Tapos sa gym ay merong umiiyak na bata. Maraming ganong kwento. Pero since bata pa kami, wala din ang interes namin. Basta nakikinig lang kami sa kwento. Madaling araw na at halos tapos na din mag-ayos si Mama ng sarili. Ako ang gising, pati ang kapatid ko na sumunod sa akin. Ang oras kasi ng pasok ni Mama ay 5 a.m. Malapit na lang naman. Pero gusto niya ay hatid namin siya kahit sa may baba lang ng building dahil maliwanag naman sa labas. Naupo kami sa sala habang hinihintay matapos si Mama nang bigla na lang bumukas ang pinto. Nagkatinginan kami ng kapatid ko. Kasabay nun ay may malamig na hangin. Parang yung feeling na merong dumaan. At ang mas nakakakilabot pa nun ay may narinig akong kumakantang babae. Rinig ko ang kanta pero hindi ko maintindihan ang kinakanta niya. Parang ibang lingwahe. Nagkatinginan ulit kami. Tinanong ko ang kapatid ko kung narinig din ba niya. Pero hindi daw. Ako lang ang nakarinig. Pagkatapos ng pagkanta at tinig na aking narinig, ay nagsara ng kusa ang pinto. Tumakbo kami sa kwarto ni Mama para ikwento ang nangyari. Pinakalma niya naman kami at sinabi na huwag matakot dahil baka hangin lang. Para sa akin ay hindi lang yun basta hangin. Nakakatakot
pero pinagsawalang bahala ko na lang. Ang sumunod naman ay sa master's bedroom. Sa pinaka-master's bedroom, doon natutulog si mama pati yung bunso namin. Gabi na din nun at ang kwento ni mama ay tulog na daw kaming lahat. Sila na lang ng bunso kong kapatid ang gising dahil kakatapos lang nilang manood ng TV. Nang patulog na sila, ay meron silang naririnig na naglalakad. Naglalakad na parang naka-heels. Yung may matataas na takong, ganon na ganon. Mama, ano yun? Parang sa taas nang gagaling. Tanong ng kapatid ko. Hindi ko alam, anak. Paano magkakaroon ng tao sa taas? Rooftop na yun. Tsaka gabing-gabi na. Ang sabi ni mama sa amin ay pabalik-balik ang yabag ng paa sa taas na parang nasa tapat na nila. Titigil daw ito, pero maya-maya ay maglalakad ulit. Tsaka iba daw yung lakas. Parang hindi mo mawari kung nasa taas ba siya o mismong nasa loob ng kwarto nila mama. Hayaan na lang natin, magdasal na lang tayo, sabi ni mama. Nung nagdasal sila, ay nawala na ang naglalakad na nakatakong sa taas. Sumunod naman ay ang nangyari kay mama. Nasa work na siya noon at abala sa pag-aasikaso. Ang nangyari naman ay maghahatid siya ng mga plato, baso at kutsara sa bar sa itaas. Dahil nakatoka ata siyang mag-duty sa bar, sa may third floor naman ng building nila. Madami daw siyang dala noon galing sa kitchen sa first floor. Iaakyat niya yun lahat gamit ang hagdan dahil wala naman silang elevator. Habang umaakyat sa hagdan, hindi niya daw alam, bigla na lang daw siyang napalingon sa baba. Nagulat si mama dahil may nakadungaw daw sa kanya na hindi daw niya mawari kung ano ang itsura. Basta sabi niya, babae, na mayroon daw pangit na muka. Mukha raw aswang at nakangiti ito sa kanya. Kahit sino naman siguro ay magugulat kung bigla ka na lang makakakita ng ganong klaseng itsura at nakadungaw pa sa'yo na parang binabantayan pa siya sa ginagawa niya. Sabi pa ni mama ay kilala niya daw ang lahat ng mga tao sa work niya at yung isang yon na nakadungaw at nakatingala sa kanya ay hindi daw talaga tao. Dahilan yan para madulas si mama sa hagdan at mahulog, kasama ng mga dala niyang baso at mga plato. Pinag-early out na si mama noon at pag-uwi niya, nakwento niya lahat ito sa amin. Awang-awa pa kami sa kanya dahil ang dami niyang pasa sa katawan. Sinabi niya daw sa mga cowork niya kung ano yung nakita niya, pero tinawanan lang daw siya ng mga ito. Pero mas naniniwala kami kay mama sa kung ano man ang nakita niya at alam namin na hindi yun tao, kundi isang nilalang na gustong manakit ng totoong tao. Ilang years na din na hindi na ulit kami nakakapag-check-in doon ng family ko. Naging masaya din naman kami, at least
Nagkasama-sama kaming magstay sa magandang hotel at kasama na din siguro dun ang maranasan ang mga kababalaghan. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Eileen. I-share ko lang po sa inyo ang aking karanasan sa dati kong trabaho. Dati po akong front desk officer sa isang lumang hotel. Hindi ko na lang po ito papangalanan. Ang dami kong naranasan na nakakakilabot sa hotel na yon. At yun din ang naging reason bakit ako nag-resign. Sanay na ako sa pasaring na may multo daw sa hotel namin. Pero hindi ako naniniwala noon hanggang sa mismong ako na ang nakaranas. 2:00 ng madaling araw, halos wala ng guest na nag-check-in. Tahimik ang lobby. Ang ilaw sa reception desk ko lang ang naka-on. Nakatungo ako sa logbook nang biglang tumunog ang service phone. Yung linya na ginagamit lang ng staff sa basement. Pero ito ang problema. Walang tao sa basement ng gabing yun. Pag-angat ko ng telepono, static lang ang naririnig ko. Akala ko sira. Ibababa ko na sana. Nang biglang may mabagal na paghinga na lumitaw sa kabilang linya. Andyan ba siya? Hindi boses ng babae, hindi rin lalaki. Parang paos na matanda na may sabay na tunog ng tubig sa background. Parang may tumutulo. Napaurong ako. Gusto kong ibaba. Pero bago ko nagawa, ay merong humabol. Huwag kang lilingon. Hindi ko alam bakit, pero automatic akong napalingon sa likuran ko. At doon ako kinilabutan ng todo. Sa salamin sa lobby, kita ko ang refleksyon ko. Pero may isang babaeng nakatayo sa likod ko. Nakayuko. Mahaba ang buhok. Basa ang suot niya. Wala akong maramdaman na presensya. Pero malinaw siya sa salamin. Pag-ikot ko upang harapin siya, ay bigla siyang nawala. Pagkatapos nun, ay nagring naman ulit ang telepono. Inangat ko ang telepono, ngunit walang sumasagot. Pero rinig na rinig ko ang mahihinang tunog. Parang may kumakatok sa kahoy, pero galing sa linya ng telepono. Saka may sumisingit na boses. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Nanindig lahat ng balahibo ko. Hindi ko alam bakit, pero parang nalulunod yung boses niya. Ma'am, sino po sila? Pagkatapos nun ay naputol na ang linya. Kaya naman agad-agad kong chinek ang system. Laking gulat ko dahil bakante walang naka-check-in sa room 609. Parang may humaplos sa batok ko. Sinubukan kong tawagan pabalik yung kwarto. Pero wala man lang ring. Hindi sumasagot. Pero hindi rin nag-e-error. Ang weird. Hindi ko rin ma-alert ang rooming guard. Dahil nasa kabilang building pa siya. Kaya napilitan akong umakyat. Oo, kahit nanginginig ako. Inakyat ko ang room 609. Paglabas ko sa elevator,
Ramdam ko kaagad ang lamig sa hallway. Hindi yung lamig ng aircon. Iba eh. Parang lamig mula sa basang katawan. Hanggang sa may narinig akong katok nang gagaling sa dulo ng hallway. Sa tapat mismo ng room 609. Paglapit ko, nakita kong basa ang sahig sa harap ng pinto. May tumutulong tubig mula sa loob, papunta sa ilalim ng pinto. Pero wala namang dapat tubig doon. Dry ang hallway bago ako umakyat. Kinatok ko ang room. Walang sagot, kaya inilapit ko ang tenga ko sa pinto. At doon ay narinig ko ang nakakakilabot niyang boses. Umalis ka na! Umalis ka na! Nagmamadali akong tumakbo at wala na akong pakialam kung madapa ako pabalik sa front desk. Hinanap ko kaagad ang logbook, yung guest incident record. Kinabukasan, kinausap ko yung housekeeping supervisor. Sabi niya, hindi ko raw dapat pinupuntahan ang 609 na room. Kasi daw, may nalunod na guest doon 2 buwan bago ako ma-hire. Nalock siya sa loob, na-trap sa banyo dahil nag-malfunction ang lock at natagpuan siyang nakasubsob sa bathtub. Pagkatapos ng insidente sa room 609, pilit kong ipinagpatuloy ang trabaho. Pero bawat gabing duty ko, may kakaibang nangyayari. Paulit-ulit, napagtawag sa telepono kahit wala namang sumasagot. Biglang pag-off ng hallway lights at yung pakiramdam na may nakatayo sa likod ko kahit wala namang tao. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ako nag-resign, nangyari yon sa isang madaling araw na akala ko ay normal lang. Bandang 2:40 AM, malakas ang ulan sa labas. Walang halos guest na lumalabas o pumapasok. Busy ang security sa basement dahil nagbabaha. Ako lang mag-isa sa lobby. Naglilinis ako ng counter nang may napansin akong mga bakas ng paa. Pero wala naman akong napansin na pumasok na guest. Sabay tumunog ang telepono. Hindi yung landline sa front desk, yung extension ng room 609. Pero ito ang nakakakilabot. Walang kuryente sa 6th floor ng gabing yun. Halos mabaliw na ako sa kaba dahil eto na naman. Siya na naman. Dahan-dahan kong sinagot ang telepono. May sagot pero mahina. Parang nasa ilalim ng tubig. Ibinaba ko ang telepono hanggang sa napansin kong may basang yapak papunta sa likuran ko. Galing ito sa hallway. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko na lang na mayroon ng malamig sa bato ko. Tapos mayroong bumubulong sa tenga ko. Sobrang lapit. Isasama kita. Isasama kita. Sakto noon, dumating ang night supervisor ko. Nakita niya akong sobrang putla. Nanginginig kaya dinala niya ako sa office para sa CCTV. Pinanood namin yung lobby camera mula 2:30 to 2:45 AM at doon ko nalaman hindi ako mag-isa sa lobby. Sa footage, kita ako. Hawak ang telepono, pero sa likuran ko, unti-unting lumilitaw ang isang babaeng nakatapis ng puting tuwalya. Nakayuko ang ulo, basa, tumutulo ang tubig mula sa katawan niya. Hindi siya gumagalaw, pero bawat segundo, lumalapit siya ng lumalapit sa likod ko. At yung basang yapak sa sahig,
Nakita namin sa camera kung paano iyon nabuo. Walang lumalakad, yapak lang, isa-isa. Lumilitaw na parang may multong tumatapak. At ang pinaka nakakakilabot, nung sandaling sumagot ako sa telepono, kitang-kita na nakatapat ang bibig ng multo sa tenga ko. Hindi na ako bumalik sa shift pagkatapos nun. Tinawagan ko ang HR kinabukasan. Iyak ako ng iyak. Hindi ko na kinaya. At sa aking pag-alis sa hotel, sana ay hindi ako sundan ng babaeng nagmumulto.